Yes, hello. Magandang araw na naman mga kapatid. Maligayang pagbabalik sa aking munting channel. Kumusta po kayong lahat? At sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At sa videong ito ay talakayin natin ang mga lihim na karunungan at kaalaman tungkol sa talagro at mga nilalaman nitong misteryo kung papaano ito ginagamit. At katulad po mga kapatid sa mga agimat, anting-anting at orasyon kung saan po ito nagsisimula. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mong mga ganitong usapin, mag-subscribe na po at pindutin ang bell icons para lagi po kayo updated sa mga bago kong upload na videos. Maraming salamat po. Taladro, isang makapangyarihang salita na naglalaman na napakalalim na kahulugan. Kaya kung isa kang individual na nagnanais matutunan ang mga lihim na karunungan, panggagamot o kaya naman sa inyong personal na proteksyon, dapat mong malaman mga kapatid ang mga bagay na ito. Siguro kapatid ay familiar ka na sa salitang taladro na karaniwang kaakibat na paniniwala ukol sa mga anting-anting. Pero bago ang lahat mga kapatid, nais ko munang mas maunawaan ninyo unang karamihan o kung saan nga ba nagsisimula ang mga anting-anting orasyon na ito o mga taladro. Ang ating kultura mga kapatid ay nagsisimula sa pinaghalu-halong lahi. At ang una na nga rito mga kapatid ay ang pagdating ng mga Espanyol na siyang nagbigay daan upang makilala ng mga Pilipino ang reliyong Kristyanismo. At ayon sa pinakamatandang tala, kapatid, ay ang pananakop daw ng mga Espanyol ay may mga kasamahang pari, disprita o Diyos. At ito o sila ang nagdala ng mga aklat o kasulatan na pinaniniwalaang naglalaman ng mga lihim na karunungan ng Diyos na napasa kamay nga ng mga unang Pilipino o ating mga ninuno. Kung kaya sa karamihan ng dasal o orasyon ay nasa salitang Latin. Subalit mga kapatid, maaring may tanong mo, bakit nga ba Latin at hindi na lang Tagalog o Bisaya o Ingles na mas madaling maunawain? Ayon naman sa pag-aaral kapatid, ang Latin daw ang pinakamatandang salita sa mundo at ito ang pinakamabisang salita na ginagamit sa mga orasyon. Sapagkat mga kapatid, kahit pa nga lumipas ang mga habang panahon ay hindi nagbabago o nag-iiba ang kahulugan ng bawat kataga nito. Hindi katulad ng ibang lingwahe na nag-iba-iba sa paglipas ng mahabang panahon. Gaya na lamang ng salitang bahala na bukang bibig nating mga Pilipino na nagmula pala sa salitang bathala na o ipinaubaya na lang natin sa Diyos ang lahat. Subalit mga kapatid, maliban sa mga aklat o mga libro buhat sa mga Diyos, mayroon ding mga karunungan na buhat naman sa kalikasan o natagpuan sa mga liblib ng kabundukan. Mayroon namang karunungan na bulong ng mga espiritu o naibulong mismo sa mga piling tao. At ang mga espiritong ito mga kapatid ay pinaniniwalaang maaaring ang mga natatanging bantay ng mga kalikasan. At kadalasan ang mga salitang nakapaloob rito ay pawang salitang Latin na may halo lamang ng mga piling salita buhat sa Tagalog, Visayan o Espanyol. Orasyon. Kapag sinasabi namang orasyon mga kapatid, ay batid natin ito ay ang mga dasal na bibigkasin upang mapagana ang mga agimat. Subalit, hindi ito gaano kasimple
sapagkat ang mga orasyon ay orihinal na bahagi ng isang kabuuan o isang testamento. At kadalasan ang isang testamento, mga kapatid, ay maaari nating sabihin ng nahati sa tatlo. Ito ay ang panawag ng mga pudir, pundo, at mga pambalang orasyon. At kung naguguluhan ka pa, kapatid, ay mas lilinawin pa natin. Kapag sinasabing pudir, ito ay ang orihinal na visa o kakayahan. O kung baga sa baril, ito daw ang kalibre o klase ng baril. At ang pundo naman, mga kapatid, ay ang ginagamit ng kasangkapan o medio o lakas upang mapagana o mapalabas ang kapangyarihan. O sa madaling salita, ito mesmo ay ang baril. At ang orasyon o pambalang orasyon, kapatid, ito naman ay upang makumplito ang pagputok ng baril o upang tumalab ang kapangyarihan nito. Kaya naman, mga kapatid, marapat na meron kang tamang gabay buhat sa mga totoong antingero o sa mga nag-aaral nito bago mo subukang tanggaing gumamit ng mga ito at upang hindi bumalik sa iyo. At meron namang ibang klase ng orasyon na maaaring gumana kahit wala na ang ibang bahagi nito o pudir o pundo. Subalit, mga kapatid, napakabihira lamang ng kaya nito. At ngayon, kapatid, pag-usapan na natin ang taladro. Ang taladro ay isa sa pinakamagandang halimbawa sa sinasabi kong testamento o kabuuan. Dahil ito ay naglalaman ng mga impormasyon na gawa ng pudir o pundo o mga pambalang orasyon o dasal. Ang mga taladro ay isang ilustrasyon na iginuhit ng may akda ayon sa kanyang malawak na imahinasyon at kaisipan. Mayroong simple at mayroong makulay na taladro. Ang mga taladro ay maaring nakalimbag sa papel o sa librita, sa mga tela o sa panyo. Meron namang iba, mga kapatid, na iginuhit ito sa kanilang katawan sa pamamagitan ng pagtatato, o kaya naman, mga kapatid, sa damit na maaring suotin at gawing pangproteksyon. At dahil buo ang testamento ng taladro, ito ay isang malakas na gamit at kumpletong elemento upang mapagana. Basta meron ka lamang sapat na kaalaman, mga kapatid. Madalas na sinubukan ng mga antingero ang taladro na nakalimbag sa damit o kasuotan upang malaman daw na buhay ito. Minsan pa nga, mga kapatid, ay pinuputukan pa nila ito ng baril upang masubukan. Pero ayon naman sa ibang antingero, hindi na kailangang subukan pa dahil natural itong gagana kung kinakailangan o nasa oras na daw ng kagipitan. Sana po may natutunan na naman kayong kaalaman sa bidyong ito. At pakishare na lang rin para sa kaalaman ng iba. At yan lang po muna sa araw na ito, mga kapatid, kaibigan. At sana po nagustuhan ninyo ang bidyong ito. Hanggang sa susunod ko pong mga bidyong kaalaman, lihim na karunungan at mga orasyon at gabay. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli po, mga kapatid. Thank you so much and God bless us all.